YouTube channel. So for today's video guys, isang online lending application na naman po ang ating pag-uusapan. At ito po ay si Pinoy Peso. Sisilipin po natin kung ano ba itong mai-offer sa atin ni Pinoy Peso. Kung worth it ba siyang utangan o hindi, o katulad lang siya ng iba ng mga loan shark at ang taas ng interest at ang taas ng mga fees na kanyang dinadagdag o binabawas. Kaya kung gusto nyo malaman kung ito bang si Pinoy Peso is worth it utangan o hindi, just keep on watching. Gaya nga po ng aking sinasabi, bago kayo mag-download o bago kayo mangutang sa isang online lending application, kailangan nyo pong panoorin ang kanyang mga reviews o mag-research po kayo about sa kanila kung worth it utangan o hindi. Para po hindi tayo basta-basta na lang loan ng loan and then pag nakita natin na ganito pala, kalaki, ganyan-ganyan, tapos na i-okay natin. Tapos syempre yan, dadating na dyan yung mga harassment, mga text blast na ating matatanggap sa kanila. So kaya guys, panoorin mo hanggang dulo itong video natin para malaman mo kung worth it ba itong si Pinoy Peso o hindi. Pero, disclaimer lang po, hindi po tayo agent or promoter ng any online lending application na ating nire-review dito sa ating pong YouTube channel. So, nag-share lang po tayo ng ating personal experience ng paglo-loan sa kanila. Kung kinuha ko ba siya o hindi, maganda ba yung interest o hindi, mababa ba yung kanyang interest o hindi. So, yun po. So, tara, install na po natin si Pinoy Peso. So, kung makikita nyo po, si Pinoy Peso is under ni Inclusive Credit Lending Incorp. Meron po siyang 4.2 stars and 13K reviews. So, para pong mababa yung kanya ditong ratings, diba? So, kasi 4.2 lang. So, tingnan natin, guys. And sabi dito, guys, nag-o-offer daw siya ng loan amount which is 100,000 pesos. Naku, guys, ang taas ng kanyang offer. Pero bago yan, guys, panoorin mo muna kung makukuha ba natin itong 100,000 pesos na ito o hindi. Quick approval and disbursal, easy step to get loan, secure personal data. So, open na po natin si Pinoy Peso. Upon opening this online lending application, bubungad na po dito guys yung kanyang mga i-access. So, the location data, the SMS data, the call log, selected contacts, app list, image data, camera, and the device data. So, click lang po natin yung agree kung tayo po is magpapatuloy. And then, mapupunta na po tayo sa kanyang dashboard. So, guys, yung 100,000 kanina is lagi na ngayong 10,000 na lang. Ang term daw po niya is 120 days and low interest rate. So, titignan natin, guys. So, click na po natin yung apply. After clicking apply, kailangan na po natin maglagay dito ng ating active phone number. And then, meron po dadating na verification code. So, ilalagay lang po natin. And then, check lang po natin itong circle. Yung sign in means you agree with privacy policy. And then, continue. And magkikreate ka po dito ng password. So, guys, ang kanyang unang step dito is yung kanyang facial recognition. So, please erect the cellphone. Place face in the portrait frame. Adequate light. No cover on face. So, yun daw po yung mga kailangan natin tandaan dito po sa facial recognition niya. So, click lang po natin yung next. And then, dito na po, kailangan na po nating mag-picture o kailangan na po natin picturean yung ating mukha. And then, recognizing face. And then, after that, guys, narito na yung mga product list. Ang bilis ha, facial recognition lang. And then, ipapakita na, guys, yung mga product list. So, dito, guys, yung mga product list, ito yung mga amount na pwede daw po nating ma-loan dito kay Pinoy Peso. So, meron ditong VIP Pro. So, sabi dito, 100% successful, which is, ang loan amount is 10,500. And then guys, dito is meron na siyang pa VIP 2, VIP 20, VIP 6. Pero guys, tingnan nyo, same lang po ng amount, which is 3,500. So, click na po natin. So, pipili na po tayo dito ng VIP. So, ang akin dito napili guys is si VIP 2. So, i-click lang po natin yung apply. And then, ayan guys, VIP 2, the loan amount is 3,500. And then guys, meron na ditong payment method. And then the withdrawal channel, and then the withdrawal account. Pero, oops guys, teka lang, bago nyo ilagay dito ang inyong withdrawal channel and or yung withdrawal account, kailangan po muna nating i-view details yung management fee ni Pinoy Peso. Kasi baka isipin nyo guys, 3,500 yung inyong matatanggap.
i-view po muna natin dito si management fee. So, i-click lang po natin yung view details. So, ayan na guys. Yung pong management fee niya is nahati sa 5. So, ang una is the interest which is 25 pesos. So, mababa guys yung kanyang interest ha. Totoo, mababa yung kanyang interest kasi 25 pesos lang. Pero, account management fee, 137. Meron pa siyang pa-platform service fee na 344. And then, meron pa siyang pa-risk fee na 334 din po. And meron pa siyang credit fee which is 550 pesos. And then, ang total po nito is 1,400 pesos. Naku, ang taas naman ng management fee nito ni Pinoy Peso. 1,400 pesos. So, ibig sabihin guys, kung meron ka pong loan amount na 3,500 and ang babawasin po dito sa iyong management fee is 1,400, magkano na lang po yung iyong marireceive, which is 2,100 na lamang po. So, yun po yung marireceive nyo na lang ha. And guys, take note lang po, ito po ay for 7 days lamang. After 7 days, magbabayad na po kayo. Hindi po totoo yung 120 days. So, 7 days lang po. So, yun guys yung about kay Pinoy Peso. So, ako guys, hindi ko i-greenab tong si Pinoy Peso kasi naku, baka ako is malulubog lang sa utang at naku, baka ako'y maharas pa dito ni Pinoy Peso, naku. So, kaya guys, mag-isip po tayong mabuti ha. Kung ganyan na po yung ating mga nakikita na amount na ibinabawas sa isang online lending application, kailangan po nating mag-isip ng maraming beses. Kasi talaga guys, pag ating greenab ito na kung tayo is mababaon lang talaga sa utang, stress lamang kayo. Kaya guys, hindi ko siya re-recommend sa inyo kasi ako, hindi ko siya talaga kinuha, hindi ko siya ginet, o hindi ko siya greenab. So, kaya guys, maipayo ko lang guys, huwag nyo natin kunin yung kahit Pinoy Peso kasi malaking masyado guys yung kanyang management fee. Pero hindi ko rin alam guys yung inyong iniisip. So, malay nyo, okay sa inyo si Pinoy Peso and kaya nyo naman bayaran. So, why not? Pero guys, ako sinasabi ko sa inyo, hindi siya worth it utangan. Kaya huwag nyo na siyang pansinin sa Google Play Store si Pinoy Peso. So, yun guys po ang about kay Pinoy Peso. Sana nabigyan ko kayo ng konting information po dito kay Pinoy Peso. Kita nyo naman guys, pinakita ko naman sa inyo. So, nasa sa inyo pa rin po ang desisyon kung kayo is maglo-loan dito sa kanya o hindi. So, yun guys, yun lang po yung ating video for today. Kaya, kung hindi ka pa po nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na, i-like mo na yung video natin, and mag-comment ka na po sa comment section kung nakapag-loan ka na ba dito kay Pinoy Peso and kamusta po yung inyong experience. Yun lang guys, see you on my next video. Bye-bye! Thank you for watching!